Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Parang gusto kong biyak. Hindi ko alam kung bakit. Anyway. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang salita ng Panginoon at tatalakayin natin sa araw nito ay magmumula sa Romans 12 verse 1. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Amen. So, si Paul po ang nagsulat ng Book of Romans, at ang Book of Romans ay binubuo ng mga early Jews at mga Gentiles. Sila yung mga unang nakasaksi nung pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, yung tinatawag na resurrection. Amen. So, ang first 11 chapters ng Romans, amen, sabi nga in-establish ni Paul yung foundation ng Christian faith. Amen. So ano nga ba yung foundation of Christian faith? Una, diniscuss from chapter 1 to 11, ito po yung mga diniscuss ni Paul. Yung sinfulness of humanity. Amen. So, ang lahat, sabi nga ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, walang kahit isa. Diba? Amen. Amen. So, hindi natin may pagkakaila. Mula bata tayo, nagkakasala na tayo. Amen? Amen. Amen. Yung pag-refuse natin, yung pag-obey disobey natin sa mga magulang natin, di po ba? Ngayon, yung mga kabataan, kapag nagkakasala, pinagtatawanan pa natin, di po ba? Amen. Parang nakakatuwa kasi ang gagaling na ng mga anak natin, di po ba? Marami sa atin yung currently na kumbaga ini-spoiled natin, hindi natin itatama yung tamang pagdidisiplina sa mga anak. So, doon pa lamang makikita na. So, yung simpleness ng human nature, nagsimula yan magmula kay Eva at Adan, amen, hanggang sa current generation ngayon. Amen? So, lahat tayo nagre-rebel sa Panginoon. Hindi natin maipagkakaila yun. And, sabi nga, dahil sa kasalanan ito, amen, nagkakaroon, sabi nga, ng hadlang para hindi makakilos ang Panginoong Diyos sa atin. Amen? Sabi nga God hates the sin, pero hindi yung sinners. Di po ba? So, because God is, sabi nga morally perfect. Sabi nga holy ang Panginoon. Sabi nga He is, sabi nga rightful lang nga na i-condemn ang kasalanan. So, lahat tayo, ini-ignore natin ang kalooban ng Panginoon. Believers or unbelievers. Totoo hindi. Alam natin na may mga maling bagay, nagbabasa na tayo ng aklat ng Biblia ng Panginoon. Alam natin na may mga nilalakaran tayo mali, but still, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Amen. Amen. So, sabi nga, no matter what our background and how we try to live righteous and have moral life, sabi nga, we cannot earn salvation. Diba? Hindi natin maililigtas ang ating sarili. Or sabi nga by our own works, hindi natin maililigtas ang sarili. Katulad ng ginagawa ng iba dyan, na nag-donate sila, di po ba? Lalo na pag darating yung Ramadan, makikita natin. Talagang may tinatawag sila yung sakat period, di po ba? Nag-iipon sila yung para ibigay yung sa charity, para pang sa sa kasalanan nila. Di ba? Para ma-save sila. Amen. But we, Christian, alam
kaparaanan. So, God, because of His love on us, di ba? Sabi nga, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Tamang-tama yung mga awiting kanina. Amen? So, only Jesus Christ can save us. So, pinadala ang Panginoong Jesus, di po ba? For the salvation and for the forgiveness of our sins. So, madaling salita, sin makasalanan tayo, mula noon hanggang ngayon, amen, we need salvation. Amen. So, we need to be cleansed. Amen. Cleansed of our sin. And only, sabi nga, pinakamalinis lang ay ang dugo ng Panginoong Jesus. Amen. So, though, sabi nga ay hindi natin deserve it, sabi nga, but because, sabi nga ay tatay natin ng Diyos, di po ba? Sabi nga, dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, He reached out on us. Di po ba mga kapatid? Amen. Readily, sabi nga eh, kahit napakahirap, ipinadala niya ang kanyang bugtong ng anak para lang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So, He provides a way para masave ang bawat isa sa atin. Through the death of Jesus Christ, yung penalty natin na mapupunta tayo sa hell, kung through our faith, tinanggap natin ang Panginoon Jesus, then we are saved. Di po ba? This is the good news. Amen. Na ipinamamalita natin sa bawat mga hindi mananampalataya. Amen? Amen. But, sabi nga, in order to have a new wonderful relationship with God, we must believe that Jesus Christ died for us and that He forgave our sins. Amen? So, pangatlo, since we already accepted Jesus Christ as our own Savior, amen, and we are already, sabi nga na tayo sa, nakaligtas na tayo, nakamtan na natin yung kaligtasan, we are already free. Sabi nga, number 3, we are already free from the grasp, sabi nga of sins. Now, sabi nga, by God's power, sabi nga we are, nung nakamtan natin, through the blood of our Lord Jesus Christ, na-sanctified na tayo. We are purified. Amen. And sabi nga, made holy. Amen. Diba? Ang lahat ng nilikha ng Panginoon, we are created according to the image of God. Di po ba? So, banal ang Panginoon, kailangan maging banal tayo. Amen? And hindi lang natin tumitigil lang ng mga kapatid sa pagtanggap natin sa Panginoon. Amen? So, we are set apart, sabi nga nahiwalay na tayo sa mga taong makasalanan. And we have already yung patay na banal Espiritu sa atin na buhay muli. Amen. At yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, pag pinapakain natin siya, ang pagkain ng banal na Espiritu na nasa sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At ang salita ng Diyos, patuloy natin siyang ninanamnam, pinagbubulay-bulay-bulayan, tayo ay lumalago sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang nag-guide sa atin. So, malaya na ang banal na Espiritu. He is already in control sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Amen. So, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na lumago sa ating pananampalataya. Sabi nga, growing deeper. Kilalanin natin ang ating Diyos. Amen? So, nais ng Panginoon, after nang matanggap natin ang kaligtasan, ang bawat isa sa atin ay lumago. Kilalanin natin ang ating Diyos. Amen? Amen. Amen. So, hindi, pang-apat, na-exercise natin yung God's sovereignty sa bawat isa sa atin. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos patuloy na nararamdaman natin, di po ba?
sabi, minsan bigla ka na lang maiiyak, bigla, di ba, nararamdaman mo yung mga kapatid. Hindi ko alam, kasi hindi ko nararamdaman ko ngayon. Anyway, sabi nga, ang Diyos, amen, hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Narito siya, I am in control. Sabi ng Diyos, ito ba? Amen. Ha? Anyway, sabi niya, I am in control. Sabi niya, nandito pa siya katulad ng role ng overseer sa bawat churches, sa bawat role ng mga elders sa bawat panambahan. Mga instrumento yan na ginagamit ng Panginoon. Hindi ang Diyos ang bababa rito. Amen? Gagamit siya ng mga manggagawa. Amen? Para pangalagaan ang kanyang mga tupa. Amen? Amen. So, God is in control from past, present, in the future, and in the future. Amen? Amen. So, because God is in charge of His creation, di ba? Sabi nga, ang aking salita ay hindi babalik sa akin. Di po ba? Ang lahat ay mapangyayari sa bawat isa ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. So, yung will niya sa atin, yung plano niya sa bawat isa sa atin, mapangyayari iyon. Amen? Amen. Because of His grace and mercy, sabi nga, everyone can be saved. So, ang bawat isa sa atin, kaya marami mga dumadating, marami pang mga dumadating, ginagamit niyang instrumento ang bawat isa sa atin na pinamamahayan ng banal na espiritu para makarating ang mga wala pang, hindi, sabi nga, wala pang tamang relasyon sa Panginoon. Hindi pa ligtas, na karapat dapat lamang na makatanggap ng kaligtasan. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? Amen. Dakila yung pag-ibig na kinaawit natin kanina. Dakila ang Diyos, ang pag-ibig niya sa atin, di po ba? Amen. So, amen. So, naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon kung paano niya tayo iniligtas, paano niya tayo tinutulungan, paano niya tayo iniligtas sa kadagat-dagatang apoy. We are all going there. Sabi nga but because of Jesus Christ, we can, sabi nga declare na papupunta tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So, sabi nga, di po ba tayo kapag may gumawa ng kabutihan sa atin? Di po ba? Give and take. Tinatanong natin, malaking utang na loob yun. Kailangan magantihan ko siya ng malaking utang na loob. Halimbawa, pinautang ako ni Kuya. Di po ba? Dahil sa, pag ako naman lumago, kasi anak tayo ng Diyos ibinabalik natin, di po ba? Kung ano yung pangangailangan in the future, may babalik ko rin yung pagtulong ng kapatid sa akin. Amen. Di po ba? Amen. Amen. Ang Diyos, di po ba? Iniligtas niya tayo. Tapos, di po ba, mga kapatid? Amen. Inabot niya tayo na, yan siya sa langit, nandito siya. Tayo sa lupa, but then inabot niya tayo. Amen. And then, we are ang kamay niya. Di po ba, mga kapatid? Amen. Tayo ang kamay niya. Kailangan niya ng service ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga, dahil sa kabutihan, nararamdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, ang gusto natin mag-serve sa Panginoon. Di po ba? Maibigay natin, maibalik natin sa Panginoon. Pero sabi nga walang katumbas yung ginawa ng Panginoon sa atin. But then tutulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo mag-serve sa Kanya. By His love and power. Sabi nga kapag, not by sa kakayanan natin, bagkos sa kapangyarihan ng Panginoon through the Holy Spirit. Amen. So, we can serve Him properly through, sabi nga the leading of the Holy Spirit. And for which,
yung pagmamahal na nanggaling sa Panginoon na naabot natin sa pamamagitan ng service ng bawat isa sa atin, mai-enrich yung mga taong wala pa pagkakilala sa Panginoon. Mararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon. So, God needs our services. Kaya nga, title ng mensahe ng Panginoon, Life in God's Service. Amen. At ang tema, offering to God our entire lives as a form of living and breathing exercise. Amen. 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 Sabi nga, bago tayo magamit ng Panginoon, hindi naman instant yun eh. Nung tinanggap natin ng Panginoon, di po ba, Panginoon Diyos, meron pa rin tayong sinusunod pa rin natin yung ano nang naman natin, di po ba? Hindi siya instant, di po ba? Amen? Amen. Amen. Hindi siya instant. May dapat mong gawin ng Panginoon sa atin. Sabi nga, by the power and leading of the Holy Spirit, kailangan maging banal ang bawat isa sa atin. Because we are representing Jesus Christ. We are representing our God. Di po ba? Pag nagkamali tayo mga kapatid, amen. Kaya manalilinig ba yan natin? Kristiyano ba yan? Di po ba? Amen. Pag nagkamali ang bawat isa sa akin, kakarampot na ano lang. Yung isang mga ano doon sa amin kakarampot lang ng pagkakamali. Ano lang ng salita. Pastor ka pa naman. Di po ba? Di ba napakasakit yun? Amen. Kung masakit yun para sa atin, kasi nandun yung burden, nagiging burden na, kasi ini-represent mo na si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya kapag sinabing pastor ka pa naman, sino bang nag-equip sa'yo? Di po ba? Ang Panginoon Jesus. Di po ba? So, kailangan may gagawin muna ang Panginoon Jesus sa atin. Through the leading of Jesus, Holy Spirit. Una, sabi nga do not conform to this world. Sabi nga sa Romans 12:2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan kayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sabi nga, bakit sinabi do not conform to this world? Bakit? Nakikita niyo naman yung paligid natin, di po ba? Sabi nga, ang mundo ngayon, pasama. Di po ba? Ano ba yung nangyayari sa Pilipinas? Di po ba? Kaya, kung napapanood niyo yung mga yung nagpa-prophesy na, totoo naman yung sinasabi niya. Laganap ang idolatry sa atin. Amen? Makita mo kung saan ang mga pagsasama ng hindi mag-asawa, yung mga relationship na hindi pa naman mag-asawa, wala nang disiplina ang mga tao. Di po ba? Wala na silang kinatatakutan. Wala na silang takot sa Diyos. Katulad nung nangyari kay Noah, di po ba? Paglalasing, di po ba? Ang mga katulad nung sa gobyerno natin ngayon, di po ba? Yung mga nangyayari, kung babalikan natin yung mga historical event sa Biblia, hindi po ba nangyayari rin ngayon? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di po ba? Amen? So, ang sama na ng paligid natin, but then, mas lalong lumalala ngayon dahil sa advance ng technology. So nakikita natin yung isinasayaw yung mga santo-santo. Di ba galit na galit ang Panginoon dyan? Amen? Amen. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa bansa natin. Yung paglilinis ng Diyos sa bansa natin. Amen? 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 Amen. So sabi nga, dahil ang mata natin, nakikita ng mata natin yung bawat mga nakapaligid sa atin. Sabi nga, kung ano ang nakikita natin, i-a-adapt natin yan sa puso. Papasok yun, pagubulay-bulayan natin at ay, okay pala yan. Di po ba? Okay pala yung ginagawa niyan.
tayo rin magkakaroon ng lakas. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not conform to this world. Kailangan palakasin natin ang banal na espiritu na nasa sa atin. Sabi nga, kasi hindi naman tayo mapipilit eh. Yan ang hindi inalis ng Panginoon sa atin. Yung will, either na sundin mo siya or sundin mo ang gusto ng katawan niya. Amen? Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. So, let God transform you into a new person. Amen. Hayaan natin na ang banal na espiritu i-transform tayo. The way we think, the way we speak, at ay yung mga trato natin sa mga possessions natin. Huwag nating pahalagahan yung mga possessions na nasa sa atin. Kasi anytime mawawala tayo dito sa mundo, hindi naman natin madadala yan sa langit. Amen? Amen. Katulad nung isang napapakinggan kong sermon, yung asawa, wala na siyang time dun sa misis niya. Amen. Nagpakayaman siya ng nagpakayaman. Basta trabaho lang siya ng trabaho, nagbibigay lang siya ng pera. So nawala na yung intimate relationship nilang magpapamilya. Dahil mas inuuna niya magtatrabaho para ma-provide niya ang lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Dahil trabaho siya ng trabaho. Amen. I'm sure, napakinggan nyo na. Trabaho siya ng trabaho. Ano ang nangyari sa kanya? Nagkasakit siya. At yung perang naipon niya, hindi siya naisalba, namatay siya. Amen. Ano nangyari sa possession niya? Na, syempre, maiiwan sa pamilya niya. Amen. Eh yung asawa niya, bata pa. Eh di nag-asawa. Di po ba? At ang napangasawa, driver nila. Alright. Di po ba? Sweet lover. Kaya Sweet wag nating i-devote yung sarili natin sa mga possession natin. Sabi nga, bahay-bahay kung ano man ang pangangailangan natin, ipoprovide yan ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga huwag tayong maging kahaman. Amen? So, sabi nga ita-transform tayo ng Panginoon kung paano tayo sabi nga paano tayo mag-isip sa mga bagay-bagay na kinahuhumalingan natin before. Magiging iba na tayo. Dati mahilig tayo umattend ng mga parties. But then when God transform you, the way you think, kung nagpasakot tayo sa Panginoon, hindi na tayo a-attend. Pag a-attend man tayo, iba yung purpose natin. Di po ba? Ma-share yung Word of God. Di po ba? Amen. But after that, kung na-in-conflict siya sa service ng Panginoon, mas priority natin ang gawain ng Panginoon. Kasi alam natin kung saan mas valuable yung time natin. Amen? Amen. Amen. So, maging sa mga possessions natin, hindi na natin sabi nga kung ano lang yung pangangailangan natin. Mas mahalaga yung relasyon natin sa pamilya natin. Amen? Pamilya natin sa Panginoon, una sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoon, sa pamilya natin, sa mga relatives natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Amen. So, God will transform you, sabi nga, from inside to outside. Amen. So, hindi naman kaya nga, yung mga taong dating nakakasalamuhan yung mga kapatid, sabi niya, ay, binago na siya. Di ba ba? Iba na siya. Bakit? Tatanong niya, di ba? Kasi Kristiyano na siya. Amen? Amen? Amen. Kung dating chismosa ka, yung bibig mo nakapitong na. Di ba? Amen. You learn how to control yourself. Amen. Di ba? Amen? Amen. Naninira puri tayo. Lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa atin, magkakaroon ng transformation yan kung nagpapasakot tayo sa Panginoon Diyos. If binibigay natin yung will natin sa Panginoon. Pangalawa, amen, do not think highly of yourself. Amen. Sa Romans 12:3-8, sabi nga, dahil sa kagandang loob ng Diyos, sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Amen.
some of us think too little of ourselves, and on the other hand, some of us overestimates ourselves. Di po ba, mga kapatid, pag bagong dala, nandito tayo, di po ba? O kapatid, ikaw sa opening prayer, di po ba? Sabihin mo, i-assign ka nung overseer. Kapatid, ikaw ang mag-opening prayer, ikaw ang mag-Bible exhortation. Di po ba? Sabihin mo, ay, ito na ako sa bahay. Di ba? Ina-underestimate mo yung kakayanan ng Banal na Espiritu ng Diyos sa'yo. Kilala ka ng Panginoon. Alam niya kung saan ka magagamit. Di po ba? Kung hindi mo siya tatayuan, mga kapatid, forever ka na lang na magiging attendees dyan sa paano makakakilos ang Panginoon? Paano siya matitrain para sa plano ng Panginoon sa'yo? In the future, gagamitin ka na bilang speaker dito. Mag-share ng salita ng Panginoon. Kung hindi mo sisimulan sa assignment pa lang na mag-opening prayer, kasi ang pag-train sa mga, kung mapapansin nyo, i-start muna kayo sa pananalangin. Hindi naman kayo agad-agad ilalagay dito para mag-exhort, di po ba? Di ba yung unahan mo na mag-prayer muna, i-assign kayo. Pangalawa, magbabasa ng banal na salita ng Panginoon. Because these two, sabi nga, napaka-importante sa buhay ng bawat isa sa atin na mananampalataya. Even though nandun tayo sa nag-iisa tayo, what sinasaliksik natin ng salita ng Panginoon at the same time nagagamit natin sa pananalangin. Kasi, ang pananalangin, we are outpouring ourselves to God. Alam, kilala tayo ng Panginoon eh. But, sabi nga, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon is yung kasagutan niya sa atin. Di po ba? Amen? Amen. So, naunawaan natin. So, napakahalaga ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi it is sabi nga, communication wherein both of us are interacting. Di po ba? Ang Diyos, hindi naman yung bababa dito eh. Dito na nga yung banal na salita niya eh. Kinasihan ng banal na espiritu ito, kaya nailagak dito, naisulat sa Biblia na ating, sabi nga eh, di ba, ang tagal-tagal na nito, kailan pa ito isinulat? Busy pa ba? Di po ba? Ang bawat mga lingkod ng Panginoon, talagang inilagak nila ang bawat salita ng Panginoon, na ito yung, sabi nga, nagiging kasagutan ng Panginoon sa atin. Amen? So, sabi nga, kung hindi natin nilalakaran, tinitrain ka na ng Panginoon, amen, at ayaw mo pang tumayo dyan sa kinauupuhan mo, amen, paano ka magagamit ng Panginoon? Kasi nahihiya ka eh. So, ibig sabihin, ina-underestimate mo yung kakayanan ng Panginoon. Anak ka ng Panginoon eh. Di ba ba? Alam niya kung ano yung, saan ka. Sabi yung plano niya, paano magkakaroon ng katuparan yung plano niya sa'yo kung hindi ka tatayo. Kasi na-underestimate mo yung sarili mo. Nahihiya ka. Kasi baka mamaya mapahiya ka, pagtawanan ka. Di ba ba? Sa aming mga kapatid dun sa Sector T, mayroong matitigas ang tila, mayroong malalambot ang tila, nagtatawanan yung mga kapatid. But then, na-overcome nila. Parang naging kasiyahan na lang yun na pagtawanan yung nagkakamali sa harapan. Amen. But, sabi nga kailangan mong yun. Kasi nga, pinapalakas mo ng Panginoon. Regardless kung ano yung mga problema, natatakil mo mga trials, while doing the works of God, service of God, di ba? Wala kang pakialam. Di ba ba? Pagtawanan ka man dyan, uriin ka man dyan, maliitin ka man dyan, wala akong pakialam kasi sa Panginoon ako naglilingkod niya. Sabi nga meron namang mga tao na overestimate, may overestimate, di ba? Masyadong self-confident, di ba? Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Di po ba? Pagtayo niya, sige, pag inasay mo. Pero yung way ng pag-ano niya, makikita mo naman eh. But siya lang ang naitataas. Kaya ko yan eh. Amen?
Amen. Meron din isang example kami dyan na meron kaming kapatid na sabi niya, sige ako na mauna. Homiletics namin yon. Amen. Ako na mauna para tapos na ang gala ko. Kaya ko yan. Amen. Pinahiya siya ng Panginoon. Aminado siya. Amen. Pinahiya siya ng Panginoon. Kasi pagdating niya dun sa pulpito, homiletics namin na tatay, bigla siya na blanco. Wala, lahat ng nai-detect niya, wala. Kung sobra ka sa sarili mo, overconfident ka sa sarili mo, ipapaya ka ng Panginoon. Kasi siya lang naman dapat tumayakas. Lalo na pag tumatay dito sa pulpito. Amen? Amen. Hindi ang kakayanan mo kasi kakayanan mo, bigay lang yan ng Panginoon. Palagi dapat tayong magpasako sa Panginoon. Amen. So whether you overestimate or underestimate yourself, do not think highly of yourself. Amen? Amen. 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 Sabi nga, sa halip, pakaisipin nyo mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So, ginamit na concept ni Paul dito is yung human body. Amen? So, each human body, sabi ko, di ba, may function. Kamay, paa. Di ba, hindi makakarating ang katawan kung walang paa. Di po ba? Hindi makakakain. Di po ba? Paano kakain? Di po ba? Amen? Paano ka makakakita kung bulag ang mata mo? Di po ba? Di ba, kailangan may mga, yung mga may disabilities, di po ba? Makita nyo. Di po ba? Naalala ko yung kwento ng aking brother husband. Amen. Amen. So, sabi niya, yung nagmamalaki ang paa, ang kamay, ang mga function ng bawat isa. Hindi raw makakarating sa pupuntahan yung paa kung hindi dahil sa pamamagitan niya. So, nagmamalaki, tapos pinaliit nila yung tumbong. Amen. Pinaliit nila yung tumbong. Sabi niya. Nagtapo yung tumbong. Amen. Nagtapo yung tumbong. Sabi gano'n. Hindi siya nag-release ng mga toxins. Alam niyo naman yung function niya, di ba? Amen. Hindi siya nag-release. Ngayon, iba na yung pakiramdam ng bawat isa. Di po ba? Di po ba pag hindi ka nag-release ng toxin, ano mangyayari sa katawan mo? Mamamatay ka. Di po ba? Malalason yung katawan mo. Di po ba? So, kahit maliit na bagay sa katawan natin, may function yan. Hindi natin pwedeng maliitin ang bawat natin. Di po ba? Ganun din sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Ano man, halimbawa, hindi naman capable yung kapatid na ang service niya is tagapagpunas ng tindahan, tagapagluto, di po ba? Tagapagpunas ng mga lamesa, ng mga tagapagwalis. Hindi natin pwedeng maliitin. Ang bawat isa sa atin may function. Amen. Amen. Katulad ng may function na natutulog, merong nag-evangelize, merong nagpo-prophesy si Ate Lee, di po ba? Merong mga apostol nagtatanim ng bawat simbahan, di po ba? Yung mga maliliit na gawain sa simbahan, hindi natin pwedeng maliit. Amen. Hindi rin, sabi nga, hindi rin lalago ang simbahan kung wala ang bawat isa sa atin. Amen? Lahat tayo binigyan ng kakayanan ng Panginoon. I-enhance natin kung ano yung gift na binigay sa atin. Huwag natin sakupin lahat. Amen? Kasi mapapagod ka lang. Amen? So, i-designate natin. Amen? Amen.